Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. At ganun din po sa mga kapatid po natin na naka-online, nakatutok po sa ating online worship. Okay, so purihin po ang ating Panginoon na kahit alam natin na may bagyo, no? Pero hindi ito nakahadlang sa atin para po sambahin, no, ang ating Panginoon. Okay? So, I hope and pray na kahit ganito po ang ating panahon ay makapag-focus pa rin po tayo sa ating pong pagsamba sa ating Panginoon. No? So, nung nakaraang linggo, no, ating po pinag-aralan po natin na sa ating pong pagsunod at paglilingkod sa Panginoon, kailangan natin magsakripisyo. No? At ito po ang ginagawa natin ay parte ng ating pagsakripisyo po para sa ating Panginoon. No? Konting ulan, minsan nababasa tayo, pero that's part of our sacrifice. Okay? Konti lang yan kumpara sa sakripisyo po na ginawa ng ating Panginoon. Okay, so learn to sacrifice as you follow and serve Jesus Christ. Yan ang ating message nung nakaraang linggo. Okay? Ngayong umaga po, mayroon na naman tayong dapat matutunan. No? As we follow and serve the Lord Jesus Christ, we must learn to deny ourselves to overcome the works of the flesh. That's why ang title po natin, Learn to Deny Yourself to Overcome the Works of the Flesh. Yung Bible passage natin is found in Luke chapter 9 and verse 23. Tumayo po tayong lahat at buksan natin ang ating mga Bibles. Luke chapter 9 and verse 23. Let us read this verse all together. Ready, begin. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. God bless the reading of His Word. Magpray tayo. Dakilang Diyos, naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba at dinadakila sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na tinipon niyo po ang iyong iglesia. Kahit sa likod ng masamang panahon, thank you, Lord, for giving us the privilege and opportunity na makapagsamba pa rin sa iyo sa Espiritu, Panginoon, at katotohanan. Lord, tinataas po namin ang aming pagsamba, lalo na po ang aming pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Tanggalin niyo po, O Diyos, lahat ng distraksyon. Tulungan niyo po kami na makapag-focus sa pakikinig, sa pag-aaral, sa pagbubulay-bulay, Lord, ng iyong mga salita. Gamitin niyo po ang inyong lingkod, gamitin niyo po ang inyong mga salita na magbigay ng gabay at patnubay sa aming espiritual na pamumuhay, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Hinihingi po namin, O Diyos, even sa aming mga kapatid na online, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng magandang signal, yung distraction at hindrances sa kanilang connection. Lord, nawa ikaw ang mag-control, Panginoon. Be with us, glorify your name in our midst. In Jesus' name. Amen. Okay, pwede na po tayong umupo. Learn to deny yourself to overcome the works of the flesh.
Isa sa pinakamahirap at matinding kalaban natin spiritually, walang iba kundi ang ating sarili. Matinding kalaban, pinakamahirap na kalaban, sarili po natin. No? Marami tayong spiritual enemies. No? Number 1, Satan. Number 2, system of this world na kontrolado ng diablo. No? The flesh, self, no? At lahat ng yon maglilid sa atin sa kasalanan, sa sin. Kaya ito po, isa sa pinakamahirap, isa sa pinakamatindi na kalaban po natin, sarili po natin. No wonder, sinabi ni Jesus, if any man will come after me, let him deny himself. Ayan po ang sabi ng ating Panginoon. No? Ang sino man na sumunod sa akin, ang gustong sumunod sa akin, kailangan niyang tanggihan o itakwil yung kanyang sarili. Now, ano ba ang ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya, if any man will come after me, let him deny himself? Ano bang ibig sabihin ni Kristo, ni Jesus po, nung sinabi niya ito? Now, meaning, as you follow and serve the Lord Jesus Christ, don't allow yourself to sit on the throne of your heart. Huwag mong hayaan na yung sarili mo ang uupo sa trono ng iyong puso. No? Yan ang ibig sabihin na to deny yourself. Don't allow yourself to sit at the throne of your heart. Don't allow yourself to dominate or rule in your life. Huwag mong hayaan na mangibabaw itong sarili. Huwag nating hayaan na siya yung maghari. Siya yung uupo sa trono ng ating puso. Dapat sana si Kristo o yung Holy Spirit ang uupo sa trono po ng ating puso. So, nung sinabi ni Jesus, if you want to come after me, deny yourself. No? Huwag mong hayaan na mangibabaw yung sarili mo. Kasi magkakaroon tayo ng problema sa pagsunod sa Panginoon. No? Now, ano po ang mga palatandaan? Now, what are the signs that the self is on the throne or self is dominating your life? Mayroon po ba tayong makikitang mga palatandaan para malaman natin na yung sarili na pala natin ang nagdodominate? Para malaman natin na sarili na pala natin yung nakaupo sa trono ng puso po natin sa halip ang Panginoon. No? So ano ba yung mga palatandaan na yun? What are the signs that the self is on the throne? Or self is dominating our life? So, isa sa mga palatandaan, we became self-centered. Tama ba? Pag yung sarili natin ang nangingibabaw, nagiging self-centered ang isang tao. Nagiging selfish tayo. Pag mayroon na po tayong ganong palatandaan na nagiging self-centered tayo sa halip na magiging Christ-centered, then alam na natin that self is dominating. Ang nangingibabaw yung sarili na natin. Okay? We became self-centered. And we all know that being self-centered is one of the signs of carnality and one of the symptoms of immaturity. So, isa po yan. Makikita po natin, ay, kaya pala, ganito yung aking reaction. It is because self is on the throne. Siya na yung nangingibabaw ngayon. No? You became self-centered. Pag self-centered ang isang tao,
You don't care to take advantage of others only to satisfy yourself. Pag self-centered ang isang tao, wala siyang pakialam kung makalamang siya sa kanyang kapwa. Yung importante po sa isang taong self-centered, masatisfy siya. Bantayan natin yung ganong mga karanasan. Okay? You don't even think about the feelings of other people. The most important to you is that you feel good and satisfied. Hindi mo na iniisip kung nakakasakit ka na ng damdamin ng kapwa, ng ibang tao. Yung importante ulit para sa'yo, happy ka, satisfied ka, nakuha mo yung gusto mo. That is a sign of self-centeredness. No? Nangingibabaw yung sarili. No? You do everything to get what you want, even not pleasing in the sight of God. Gusto ko to eh. Ito yung gusto kong makuha. Kahit minsan, ito ay hindi na nakakalugod sa Diyos. Self-centered. No? You always seek for your own personal interest. So yun yung mga palatandaan that self is on the throne. No, pag ang isang tao ay self-centered, even sa prayer malalaman. Kasi sa prayer, yung focus nasa sarili pa rin. No? Lord, give me this. Lord, give me that. Lord, I want this. Lord, I want that. Lord, gusto ko to eh. Sana ibigay mo. No? Sa prayer, hindi na yung Lord, your will be done, not my will. Sa self-centered na Kristiyano, Lord, my will be done, not your will. So yan po ang isa sa mga palatandaan na malalaman po natin kung yung self po ay nagdo-dominate, nagro-rule, nakaupo na sa trono ng ating puso kasi nagiging self-centered tayo. Hindi na po naging self-centered. We became self-righteous if self is on the throne. No? Pag self-righteous po, you like to talk about the sins of others and condemn them, but you don't see your own faults. Self-righteous. A self-righteous person is a fault-finder kind of person. No? Yun yung palaging nakikita yung mali ng iba. Pero hindi napapansin yung kanyang kamalian. So self-righteous, nagiging self-righteous ang isang tao pag self is on the throne. No? Ang matindi, you will never admit that you are wrong. You always defend yourself and blame others. So yan yung problema. Pag ganyan na po ang attitude na pinapakita ng isang tao, then alam natin that self is on the throne. No? You became self-righteous. You became self-dependent. No? Ano to? You believe too much in yourself. You rely on your own human wisdom, your skills, your abilities, your achievements, and your experiences. That's why you have difficulty in trusting the Lord. Self-dependent. No? Sobrang believe sa sarili. To the point na nagre-rely na siya sa kanyang sarili. No? Kaya bantayan natin, minsan may maririnig tayong mga expression, kaya ko yan, ako pa. Why? Because we believe in ourselves. Okay? Sa isang Kristiyano filled with the Holy Spirit, Christ-like, or Christ-centered, ang kanyang lahat ng ginagawa niya, Lord, it is because of your grace. Di ba? Kasi alam ng isang Kristiyano, Lord, without you, I have nothing. Not I, but Christ. Pero sa self, pag yung self ay nangingibabaw, gusto ng self itaas yung sarili niya. Okay? So pag ito yon, inilan lang po yan sa mga sinyales or palatandaan that self is on the throne.
No? Self-centered, nagiging self-centered tayo, nagiging self-righteous tayo, nagiging self-dependent po tayo. Okay? Now, what will happen? Ano po ang mangyayari if you don't deny yourself as you follow and serve Jesus? Ano po ang mangyayari kung hindi natin i-deny yung sarili po natin? Kung hahayaan natin na yung sarili natin ang siyang uupo pa rin sa trono ng puso po natin. Kung hahayaan natin na yung sarili ang mag-dominate, what will happen if we don't deny ourselves? Now, dito ako mag-focus. Number 1, sa ating unang punto. If we don't deny ourselves, no? If you don't deny yourself, then yourself will become a hindrance in following and serving the Lord effectively. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, pag gusto mong sumunod sa akin, learn to deny yourself. Why? Kasi pag hindi mo yan i-deny yung sarili mo, hadlang yan, magiging hadlang, balakid ito sa pagsunod mo at paglilingkod mo sa Panginoon. Okay? Halimbawa, gusto ng Diyos na gumising ka ng maaga para makapag-devotion ka. Pero ang gusto naman ng self mo ay matulog ka muna hanggang sa makalimutan mo ng mag-spend time sa Kanya. Diba? Nakita nyo yung ano doon? May gusto si Lord, pero iba yung gusto ng self. Kaya nga may struggle ka eh. May struggle tayo. Kasi unless yung self natin magpasakop doon sa Panginoon, magkakaroon tayo ng problema pagdating sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos. No? Kaya nga ito, sa mga basic na lang na dapat maging habit ng Kristiyano, gusto ng Diyos, gumising ka para mag-devotion, pero ayaw ng self. Kita mo, may kontra na. Kumokontra. Yung sarili natin ang hahadlang ngayon sa gusto ng Diyos. Nakuha niyo ba? Naintindihan niyo ba ang ibig kong sabihin? Gusto ng Diyos na mag-worship ka sa araw na ito, pero ang gusto naman ng ating self, mamasyal ka muna kahit ito ay araw ng linggo. May kontra palagi. Kasi iba ang gusto ng Diyos, iba din ang gusto ng sarili natin. At alam ni Kristo yun. Kaya sabi niya, kung gusto mong sumunod sa akin, deny mo muna self mo. Kasi magkakaroon po tayo ng problema as we follow the Lord if self is on the throne. Gusto mong sumunod kay Jesus, pero ayaw ng self mo magpasakop sa authority ni Jesus. Iba ang gusto ng self. Gusto ng Diyos na maglingkod ka sa Kanya. Pero ang gusto naman ng self mo na paglingkuran ay ang mga bagay dito sa mundo na wala namang kabuluhan. Iba yung hilig ng, ng laman. Take note yung gusto ng self, umaayon sa hilig ng laman. Umaayon din siya sa kalayawan o sa mga bagay dito sa mundo. Okay? Kasi magkakasama lahat ng yan eh. No? The system of this world, the flesh, the self, magkakasama sila. Magkakasabwat po yung tatlong yan. Kaya yung gusto ng sarili natin, yun din ang hilig ng laman, yun din ang nakikita natin na ino-offer ng mundo to satisfy ourselves. Okay? So gusto ng Diyos na paglingkuran mo siya, ayaw ng self. Gusto ng Diyos na gamitin ka para sa kanyang gawain, pero pipigilan ka ng self mo. Lalo na kung sarili mo ang nagdodominate pa rin dyan sa trono ng puso. Pipigilan po tayo ng ating sarili, mga kapatid. That's why if you don't deny yourself, then yourself will become a hindrance in following and serving the Lord effectively. Magiging hadlang. Kaya nga darating po tayo sa punto na kakalabanin mo sarili mo. Kasi alam mo kung ano yung gusto mo eh.
Alam mo kung ano yung gusto ng sarili natin. Pero when we say na following the Lord, maka-adjust tayo doon kasi yung gusto na ngayon ng ating Panginoon ang ating dapat gagawin. Hindi na yung gusto natin. Kaya nga, sabi ni Jesus, if any man will come after me, let him deny himself. So yan pong una, mga kapatid. If you don't deny yourself, then yourself will become a hindrance in following and serving the Lord effectively. Number 2, if you don't deny yourself, then yourself will trigger the works of the flesh. Yourself will trigger the works of the flesh. Sinabi ko kanina, mga kapatid, na itong self, yung flesh, magkakasama. Okay? Anong patunay natin? Na iba yung gusto ng ating laman kaysa gusto ng Diyos. Ang gusto ng ating laman, yun yung gusto minsan ng sarili natin. No? Open your Bible please in Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 verses 16 to 26. Now, basahin ko po sa Tagalog translation. Sinasabi ko sa inyo, verse 16, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Verse 19. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Now, pansinin po ninyo mga kapatid, ang gustong gawin ng ating self ay ang mga bagay na nagtitrigger sa hilig ng ating laman. At kadalasan, ito ay kasalanan sa kanyang harapan. Gusto mong sumunod at maglingkod sa Diyos, kaya lang ayaw naman ng self mo na pagsisihan at talikuran ang mga bagay na makalaman at makasalanan. So, yun ang problema. No? Yung self natin, yan yung nagtitrigger ng gusto, ng hilig ng ating laman, the flesh. Yung word na flesh, tanggalin mo yung H. Basahin mo pabaliktad. Anong makita nyo? Self.
Kasi yung self at yung flesh magkasabwat. Yung gusto ng ating sarili umaayon sa hilig ng ating damang. Kaya dito po binasa natin na sabi ni Pablo, yung gusto ng ating laman ay hindi gusto ng Espiritu. No? Tandaan natin, bilang mga mananampalataya ni Kristo, ilan ba yung nature natin ngayon? 2. Noon, isa lang po ang nature natin. The old nature, the sinful nature. Pero nang nakilala mo si Kristo, binigyan kanya ng panibagong pagkatao, the new nature. At ito yung didescribe ni Apostle Paul sa Galatians chapter 5, na itong new nature at yung old nature natin nag-aaway. Kaya nga po sa Christian life, tandaan natin, nasa spiritual warfare tayo. Araw-araw nag-aaway po yung ating old nature at yung new nature po natin, nag-aaway, hindi po sila magkakasundo. Kaya ang sikreto po dito, yung self natin, saan ba siya magpapasakop? Magpapasakop ba siya doon sa hilig ng laman na dati niyang kasabwat, o magpapasakop siya sa kontrol ng Espiritu Santo? Kaya nga po, ito po ang, if you don't deny yourself, then yourself will trigger the works of the flesh. Maraming nagsasabi sila daw ay Kristiyano, pero ayaw namang bitawan at talikuran ang kanilang dating pagkatao. Okay? Kasi as we follow Jesus, kailangan may bibitawan po tayo. So if you claim that you are a Christian, that you are anak ng Diyos, willing ka bang bitawan yung dating pagkatao? At doon ka na mag-focus sa panibagong pamumuhay. Kaya nga sabi doon sa Romans chapter 6, we shall live a new kind of life. No? So pwede pong mangyari na ang isang tao mag-claim na siya ay Kristiyano, pero pag self is on the throne, wala po tayong, hindi makita sa kanila yung tinatawag na pagbabago. No? So, pwede pong magbago ang isang tao sa grasya ng Diyos. Di ba? Pwede po tayong magbago. But we must cooperate with the Lord. Hindi po natin mararanasan yung transformation na yon if we don't cooperate with God. At isa sa kondisyon ng Panginoon para ma-experience natin yung total transformation, deny yourself. Kasi sa lahat ng gagawin ng Diyos sa buhay mo, pipigilan palagi ng sarili mo. Kaya walang pagbabago kasi mayroon pong humahad lang may humaharang sa gagawin ng Diyos sa iyo. No? Halimbawa, gusto ng Diyos babaguhin yung attitude mo. Kaya lang, pipigilan naman ng sarili natin. No? Kaya wala pong transformation na nangyayari. No? Pwede tayong mag-claim na tayo tagasunod ni Kristo, pero sabi ko nga, walang pagbabago sa ating sarili, maging sa ating pag-uugali, kung ang ating sarili pa rin ang nagdodominate. No? If you don't deny yourself, then yourself will trigger the works of the flesh. Mapapansin natin na kung ano yung dati nating mga ginagawa, ay ginagawa pa rin natin. Napansin nyo? Why? Kasi mayroon pa doon na sa halip si Kristo ang umuupo dyan sa trono ng puso mo, yung self pa rin. So yun po ang dahilan, mga kapatid, na di ba dalawang klase ng Kristiyano? Number 1 is the spiritual Christian. Ito yung mga spirit-filled. Ito yung mga Kristiyano na inaalam ang Holy Spirit na mag-control. Spirit-filled Christian. Then the second kind of Christian is the carnal Christian. The word carnal means flesh.
Sila yung mga Kristiyano na hinahayaan pa rin yung laman ang mangingibabaw. At yung nagkokontrol dyan is the self. Okay? Kaya po minsan yung carnal Christian, dahil sarili pa rin yung kumukontrol doon, yung old nature, yung old na pag-uugali pa rin yung lumalabas, hindi yung karakter na ni Kristo. Kaya nga, sabi ni Kristo, if you want to come after me, learn to deny yourself. Kasi hindi lalabas ang karakter ni Kristo sa atin kung yung bida palagi yung sarili natin. Diba? May hahadlang, may haharang. Yung kontrabida palagi sa gusto ng Diyos, self. Yourself will trigger the works of the flesh. Okay? Yung pangatlo, if you don't deny yourself, then yourself will motivate you to go against the will of God. Yung sarili mo, yun yung mag-motivate sa'yo upang kalabanin yung kalooban ng Diyos. Kakalabanin ng self mo ang kalooban ng Diyos. Kakalabanin ng self mo ang kaparaanan ng Diyos. Kakalabanin ng self mo ang mga kautusan ng Diyos. Yun po ang pwedeng gawin ng sarili natin. Ito yung kalooban ng Diyos pero hahadlangan ng sarili. Ayaw ko yan. Ito yung gusto ko. May utos si Lord pero sabi ng sarili, huwag kong sundin yan. No? Kakalabanin palagi ng sarili natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Biblical example po natin. Ito po ay ginawa na noon ni Lucifer. May gusto siya na labag sa kalooban, kautusan, at kaparaanan ng Diyos. Iba yung gusto ni Lucifer eh. Pero sinunod pa rin niya ang sarili niya, kaya nagkasala siya sa Diyos. May 5 I will itong si Lucifer eh. I will. Gusto ko to. Ito yung gusto ko. Tingnan nyo. Isaiah chapter 14, 12 to 15. Look at the 5 I will. No, I wills ni Lucifer. Sarili niya palagi ang gusto niyang manguna, mangibabaw. Isaiah 14, 12 to 15. Anong sabi? How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Verse 13. For thou hast said in thine heart, ito yung una niya, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend up above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Kita nyo yung 5? Kung si Lucifer lang, marami siyang gusto. Gusto niyang pantayan o higitan pa ang Diyos. Gusto niya sambahin din siya ng mga anghel. Yun ang gusto niya eh. Pero hindi yan ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ako ang sambahin mo. Ako ang paglingkuran mo. Pero si Lucifer, may 5 siyang gusto. Kaya nung hindi niya, tingnan mo talagang yun yung gagawin niya eh. I will. No? Ito din ang ginawa ni Adam. Sinunod niya rin ang sarili niyang gusto, kaya nagkasala siya sa Diyos. You know what? Ito din ang gusto ng Diablo na gagawin natin. Yung Diablo po, wala na po siyang magawa sa kaligtasan mo. Ligtas ka na kahit anong mangyari. Kung totoo kang sumasampalataya sa Panginoong Yesus. Pero you know what? Kung napapansin ninyo, hindi pa siya tapos. Kasi pwede pa siya, mayroon pa siyang gagawin, mahadlangan ka lang sa pagsunod sa Panginoong Yesus. Gagamitin niya yung mga kasabwat niya
Sarili mo, sarili natin, the system of this world, na kung saan andito tayo, kontrolado ng dyablo, the flesh, mga kasabwat niya, lahat ng yon. Anong goal niya? Mapalayo ka sa Panginoon. No, hindi pa siya tapos. No, take note po, si Lucifer o si Satanas, mga kapatid, after the fall, wala pa po siya sa impyerno. Okay? Wala pa po siya sa impyerno. Si Satan po ngayon ay free. Libre pa po siya. Saan po siya ngayon? Andito siya sa mundo. Remember, Satan is the god of this world. According to 1 Corinthians chapter 4, verse 4. Anong ginagawa ng dyablo? Nagdo-double time siya. Kasi darating yung time, itatapon din siya ng Panginoon doon sa dagat-dagatang apoy. No? Sa lake of fire. Pero marami pa pong pwedeng mangyari bago po darating yung katapusan ng dyablo. Okay? Ngayon, hindi pa po siya tapos sa atin bilang Kristiyano. Nasa spiritual warfare po tayo. Kaya nga, natutuwa po siya pag yung Kristiyano mahina spiritually. Kasi ang dali po niyang talunin ang bawat Kristiyano, lalo na pag mahina ka sa spiritual life mo. Kaya ganun na lang po, bakit natin ini-emphasize palagi, huwag mong pabayaan ang devotion mo, huwag mong pabayaan ang Bible reading, Bible meditation, Bible study mo dyan, huwag mong pabayaan ang prayer life mo. Why? Doon ka lumalakas. Kasi pag wala yun, magiging mahina ka, take note, wala kang magagawa sa sarili mo. Kasabwat ng dyablo yan. So the only thing na ma-overcome yung works of the flesh, mamaya sasabihin kung paano i-deny. No? Kaya gusto ng Panginoon, deny yourself. No? Isaiah 53 verse 6. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Sabi dito sa Tagalog, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Okay? Sinunod ng tao ang gusto niya. Pero anong ginawa ng Diyos? Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Yun po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kasi lahat ng tao ay sumuway sa Diyos. Diba? Romans 3:23, for all have sinned. Ibig sabihin, lahat tayo ay sumunod sa sarili nating kagustuhan. That's why if you don't deny yourself, yourself will motivate you to go against the will of God. That's why Jesus said, if any man will come after me, let him deny himself. Now, paano po natin i-deny yung sarili po natin? Para mahirap yata, Pastor kalaban ko sarili ko. Dati nung wala pa tayo kay Kristo, iba yung pagtingin natin sa sarili natin. No, we want ourselves to be lift up. Gusto natin, iangat natin palagi sarili natin. No? But if you became a Christian, nagbago na po yun. Hindi na ganyan ang mindset ng Kristiyano. Dapat yung ma-lift up si Kristo. Sa lahat ng ginagawa natin, sometimes gusto natin iangat ang sarili natin. No? Akong gumawa niyan. Di ba? Kaya nga, sa lahat ng mga sa Kristiyano, sana hindi siya maging traditional na practice. Na every time na mayroon tayong ginagawa, accomplishment, achievements, tapos sa dulo, to God be the glory. Minsan hindi natin naintindihan yon. Nilalagay natin to God be the glory, but yung self natin naglulong ng recognition. But if kung hindi ka ma-recognize, sumasama yung loob natin. Why? Because we want self. Gusto kong iangat ang sarili ko. Pag sinabi natin to God be the glory, wala tayo sa eksena doon. Si God ang ma-lift up. Yun yung word na to God be the glory. Lord, lahat ng kapurihan,
Ikaw at ikaw lamang. Not I, but Christ. Naalala ko yung pastor namin doon sa Bacolod. Patay na siya. Siya yung nag-pioneer hanggang namatay siya, hanggang siya yung nagpastor sa church na yon. Sa pulpito, wala siyang ibang ilalagay dyan. Ayaw niya yung mga kung ano-anong mga nakalagay. Except, yun palaging nakalagay sa pulpito. Not I, but Christ. Not I, but Christ. At ganun din po, sa atin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, dapat ganun din po, not I, but Christ. Si Lord, si Jesus po, dapat ang sikat. Hindi po tayo. Okay? Napakaganda yung sinabi ni John the Baptist nung nakita niya si Jesus. Ano sabi niya? I must decrease. He must increase. Kung tatingnan natin, si John the Baptist, may mga disciples. Nung dumating si Jesus Christ, iniwan si John the Baptist ng mga disciples niya. Sumunod kay Jesus. Pero anong reaction ni John the Baptist? I must decrease. He must increase. Okay lang, wala na ako sa eksena. Si Kristo lang dapat nasa spotlight. Pero hindi ganyan palagi ang experience ng mga Kristiyano. Sometimes, even sa mga ministries natin, we want self na maging bida. So, si Christ palagi po, if we don't deny ourselves, then magkakaroon po tayo ng problema. Kasi yung self natin aagaw sa eksena. So, how to deny ourselves? Una po, surrender and submit to Jesus' authority. Matthew chapter 28 verse 18. Nang sabi doon, all power is given unto me in heaven and in earth. So, kung yung authority ni Jesus Christ, siya yung may authority sa lahat, sa langit man at dito sa lupa, tayo po bilang Kristiyano ay magpasakop. Surrender yourself to Jesus and submit to His authority. Lord, Ikaw ang may control. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang boss. Magpapasakop ako sa iyo. Surrender ako sa iyo. So that's one way to deny yourself, is to surrender and submit to Jesus' authority. How to deny ourselves? Number 2, allow the Holy Spirit to control. Ephesians chapter 5 verse 18. No? Be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. You have the Holy Spirit na. Natanggap mo na yan nung ikaw ay naging Kristiyano. But yung Holy Spirit, kailangan i-allow mo na mag-control sa buhay mo. Kasi kung hindi, automatic si self ang mag-control. So, to deny yourself means allow the Holy Spirit to control. Sabihin natin sa sarili natin, self, huwag ka nang mag-control. God, the Holy Spirit, ikaw ngayon ang mag-control. No? Allow the Holy Spirit to control. Galatians 5:16, yung binasa natin kanina, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. To deny yourself means you have to walk in the power of the Holy Spirit. And you will overcome the works of the flesh. Yung gusto ng laman, ma-overcome na po natin yon. Why? Because of the power of God, the Holy Spirit. Ito yung tatlo, mga kapatid. Paano i-deny yourselves? Surrender and submit to Jesus' authority. Willing ka bang magpasakop? Willing ka bang umalis doon sa trono ng iyong puso and let the Holy Spirit control? Allow Him, no? Allow the Holy Spirit to control and walk in the Spirit. Now, conclusion natin, mga kapatid. Naintindihan na natin ngayon kung bakit po sabi ni Jesus, if any man will come after me, let him deny himself. Why? If you don't deny yourself, then ourselves will become a hindrance in following and serving the Lord effectively.
Ourself will trigger the works of the flesh. Then ourself will motivate us to go against the will of God. Learn to deny yourself to overcome the works of the flesh. Mag-pray po tayo, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, muli sa mga salita mo na nagbigay ng gabay sa amin. Na sa aming pagsunod, sa aming paglilingkod sa iyo, mayroon kaming isang matinding kalaban. Walang iba kundi ang aming sarili. Iba ang gusto ng aming sarili. Iba din, Lord, ang gusto mo. Iba ang gusto ng aming laman. Iba din, Panginoon, ang iyong kalooban. Pero tulungan niyo po kami, Panginoon, na isuko at magpapumailalim sa iyong authority. Ikaw ang Master, ikaw, O Diyos, ang Panginoon. Ikaw ang may authority, ikaw ang may kapangyarihan sa buhay namin. Dapat lang kaming sumunod, Panginoon. Lord, gumawa po kayo ng paraan. Kumilos po kayo. Minsan, matigas ang aming puso. Minsan, Panginoon, ayaw naming magpasakop. But Lord, kung kinakailangang ipadaan mo kami sa isang proseso, in order for us to learn, to submit, to surrender to your authority, Lord, your will be done. Kung kinakailangan, Panginoon, na maka-experience kami ng pagdidisiplina dahil sa katigasan ng aming puso, Lord, break our heart, O God. I-break niyo po yung aming pride. I-break niyo, Lord, yung aming pusong matigas, O Diyos, upang kami matutunan namin magpasakop sa iyo. Lord, tulungan niyo rin po kaming hayaan ang Espiritu Santo mag-control sa amin. And help us, Lord, to walk in the Spirit, to walk under the power of God the Holy Spirit. Yes, Lord, wala kaming magawa. Mahina kami, Panginoon. We are nothing without you. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na ikaw, Lord, palagi ang maging sentro. Hindi po yung aming sarili. Help us, Lord, to learn to deny ourselves for your glory and for your honor. Bless your word, Lord. In Jesus' name.